Bahagyang bumagal ang inflation rate o galaw ng pangunahing bilihin at serbisyo nitong November 2025 na naitala ngayon sa 1.5% ayon sa PSA. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean. Bumagal ang inflation rate o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ngayong November 2025. Ayon kay PSA Deputy National Statistician Divina Gracia del Prado, umabot sa 1.5% ang inflation rate, mas mababa kumpara sa 1.7% na naitala noong October ngayong taon. Yan ay pasok sa target na national average ng gobyerno na 1.6 hanggang 4%. Sabi ni Del Prado, nakatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin ang hindi na paggalaw ng presyo ng kamatis at karne tulad ng baboy, habang hindi pa nararamdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Malaking factor din ang mababang presyo ng bigas para mapababa ang inflation rate. Yung rice, alam naman na natin na negative na siya, no, starting January pa lang because of maraming factors din kasi there was a lowering of the tariff rate for imported rice from 35% to 15% starting July 2024. And then starting January 2025 din, meron tayong MSRP na for imported rice. So nakita natin yung actually yung start ng negative inflation for rice is January. So yun yung start din ng pag-implement ng MSRP, which started 58 pesos per kilo, I remember. But now, a series of reduction in the MSRP within the year actually. But now it's 43 pesos per kilo. So we still see a negative inflation for rice. So ito yung malaki kasi yung weight niya as we always mentioned during our press con, malaki ang weight niya sa overall inflation and even within food. Bukod dyan, bumaba na rin ang presyo ng LPG na ginagamit sa pagluluto ng pagkain na naitala na sa negative rate. So ang weight din nito, LPG is 1.2. Maliit lang naman yung weight niya as compared to the other items in housing, kagaya ng electricity, pero kasi malaki yung pagbaba. Yeah, so it affected the overall inflation for housing, water, electricity and gas and water. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.